Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabag-labag na ta with evidence na ko po. Nilaglag ng characters to si BBM. Oy, oo, yung ano ba yung sobrang high? Grabe, oy, high na high si BBM. Kahit sa Pasko daw, hindi matutulog si BBM. Nako po, ano ba na to si Claire Castro? Pero sabi ni Claire Castro, mukhang hindi naman matutulog ngayong Pasko si BBM. So kung hindi matutulog, very high ang energy. To the highest, to the nth power ang energy ni BBM. Bakit hindi matutulog si BBM ng Pasko? Yan ang malaking tanong mga kabibig. Mukhang wala namang tulog si Pangulong Marcos Jr. ngayon Kapaskuhan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tuloy ang trabaho ng presidente dahil personal nitong bubusisihin ang enrolled copy ng pambansang budget para sa sunod na taon sa sandaling makarating na ito sa Malacanang. Oy, if you try to remember noon, sabi ni BBM, binasa niya ang ilang pahina, mga 1,000 something na pahina daw, walang tulugan. Pero ganun pa rin. Remember kung ano ang ibinahagi ni Pang Duterte noon na may mga blanco sa BICAM, 'di ba? Tapos inapprove ni BBM, pero sabi ni BBM binasa niya that time. Nag-overtime daw si BBM. Ngayon naman, another overtime na naman ang gagawin ni BBM. Hindi na matutulog si BBM sa Kapaskuhan. No, super high energy. Ano kaya ang nilaklak ni BBM, no? Para super high energy. In fairness, matanda na si BBM pero ganun siya ka-energetic. 'Di ba? 'Di ba dapat sa mga matataga, they need to rest for a while. Kahit mga matulog sila, ano ba, mga 11 PM o tapos muna, umaga, next day na naman, 'di ba? And in fairness, may mga kabinete naman si BBM na pwedeng tulungan siya. Pero hindi eh. Grabe ang power ni BBM. As in, to the outside the universe. Binunyag ni Castro na mahigpit ang schedule ng Pangulo at determinadong itong maiwasan ang reenacted budget. Kaya kahit Pasko ay tutok pa rin sa trabaho. Mukhang walang talagang tulugan ito kasi hindi naman biro na aralin itong enrolled copy ng GAB. Oy! Anya nais ng Pangulo na maayos at malinis ang 6.793 trilyones pambansang budget, kaya isa-isang rerepasuhin ang bawat detalye ng panukalang pondo kapag naipadala na sa Kongreso. Ito ang komento ng mga netizen. Funny si Auntie Claire. Hindi ko alam kung sarcasm ba ito or joke. Basta funny. Thank you, Ate Claire. Binulgar mo na. Ano pa naman? Look his eyes. He never sleep for thinking. Ano kayang meron? Baka abangan siya ni Santa Claus. Wala pa kasi nakita ng mga curious siya. Huwag nang matulog. Baka matulog. Grabe naman kayo. Delikado dyan ni Auntie Claire mag-joke. Uy, natawa ang mga netizen kasi namin ni Auntie Claire. Kaya nga sabi ni Antonio Rowena Guanzon, huwag tanggalin si Auntie Claire Castro kasi nagiging entertainment na si Claire Castro ng mga tao. Kasi kung ano-ano mga lumabas sa bibig ba, parang hindi na screen, parang hindi na filter. No, itong dapat sabihin mo, ingat ka sa mga words mo kasi magbubumerang yan sa Pangulo. Tingnan mo walang tulugan daw si BBM ngayong Pasko. Grabe. Matanda na si BBM pero kaya niyang walang tulugan. Anong binatak mo dong? Diba? On the other hand, mga kaibig, believe tayo nito ni ni Congressman Leandro Legarda Liveste. Bakit? Nako, may binulgar siya sa biding-bidingan ng DPWH. Magbiding-biding lang daw sila. Sa pamamagitan ng pag-rebid ng proyekto ng DPWH na hindi sapat ang ibinababang presyo sa bidding. So, ito kabibiga, panoorin natin ang kanyang bagong eksklusibong pasabog labang sa DPWH. Tinapyasan pala ang budget ng DPWH. In fairness sa BICAM, no? First time in history na napatawag may resource person ng BICAM para depensahan ang kailang budget. Dapat sana wala na kasi nadepensahan na nila.
Pero parang ayaw ng DPWH ang tapyasan na kailang budget si Senator Amy Marcos, sino palpal? Si Vince Dizon. So ito muna kabibig si Leandro Leviste sa kanyang eksklusibong pasabog. Watch this video. Madam Speaker, ako po ay tumatayo upang maglahad ng isang solusyon sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH. Itigil ang biding-bidingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyekto hindi sapat ang ibinaba ng presyo sa bidding. Mula pa noong Setyembre, nanawagan po ako sa DPWH na i-recompute at pababain ang mga presyo ng kanilang mga proyekto sa budget. Isa ito sa mga rekomendasyon na ibinigay sa akin ni dating DPWH Secretary Babe Singson na noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino ay nagpatupad ng across-the-board 10% cut sa presyo ng mga proyekto ng DPWH. Ang isa pa niyang solusyon, ang pag-rebid ng mga proyekto kung saan ang resulta ng bidding ay hindi man lang 10% na mas mababa kaysa sa approved budget for the contract o ABC. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay bidding-biddingan. Ayon sa lahat ng aking mga nakausap tungkol dito sa unang distrito ng Batangas, halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay bidding-biddingan. Hindi tunay ang mga bidding ng mga proyekto ng DPWH. Naranasan ko ito mismo dahil nung ako po ay bagong halal, kinausap ako ng aking district engineer at ipinakita niya sa akin ang listahan ng mga proyektong for bidding sa aking distrito na may nakasulat na mga pangalan ng mga politikong nagpapondo ng mga proyektong ito at mga kontraktor na kanilang pinili. Ang dokumentong ito ay maaari kong isumite sa Kongreso at maaaring maging bahagi ng isang inquiry ng Committee of Public Works and Highways. Ito ay tugma sa naging testimonya naman ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing halos 100% ng bidding sa DPWH ay luto at mga nananalong kontraktor ay pinipili kasama ng mga natatalong mga bidder. Maging ang ombudsman ay nagpahayag na sila ay nag-iimbestiga sa practice kung saan ang mga losing bidders ay umano'y binabayaran ng humugit kumulang 3% na bahagi ng DPWH contractors sa mga kontrata na tawag sa Batangas ay mananahod. Naging posible ang ganitong sistema dahil kailangan ma-pre-qualify ang mga bidder ng district or regional office ng DPWH at maaaring humanap ang DPWH ng butas sa napakaraming mga dokumento upang i-disqualify ang isang bidder. At kahit manalo pa isang kontraktor, maaari pa rin silang pahirapan sa implementasyon ng proyekto o sa paniningil sa bayad nito. Kaya dahil dito, alam ng ibang mga kontraktor na wala silang pag-asang manalo kung hindi sila ang piniling manalo at madalas ay hindi na lang sila bumibili ng bidding documents. Maraming mga posibleng solusyon upang tuluyang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Isa rito ang reforma sa bidding process kung saan unang isusumite ng mga bidder ang kanilang presyo at saka na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya
ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na kumulang 600 billion ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026, umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Kasabay rito, umaasa rin ako na gagawin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawa noon ni Secretary Babe Singson na ipa-rebid ang mga bidding na hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa Approved Budget for Contract o ABC. Sa pribadong sektor, kung ano ang ABC mo, hindi ibig sabihin yan ang gagastusin mo. Kung 600 man ang ABC, kung pakiramdam mo ay hindi ka nakakakuha ng tamang presyo, i-rebid mo ang proyekto. Kung sariling pera mo naman ito, makikipagtawaran ka pa para makakuha ng 30% na mas mababa o 420 sa 600 pesos o kahit 10% na mas mababa pa o 540 sa 600 pesos. Kaya ang punto ko, kaya ko nais na ibahagi itong solusyon ngayong araw na ito. Nasa kapangyarihan ng Secretary ng DPWH ang mag-rebid ng mga proyektong hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa Approved Budget for Contract o ABC. Nasa kapangyarihan din ng Kongreso na i-audit ang resulta ng mga bidding sa DPWH at gampanan ang ating oversight function. At ako po ay nagvo-volunteer sa Committee on Public Works para tumulong sa oversight function ng Kongreso sa lahat ng mga bidding ng DPWH sa buong bansa upang matiyak natin na walang pera ng taong bayan ang mawawala sa lutong bidding o bidding-biddingan sa DPWH. Maraming salamat po. Majority Leader. Madam Speaker, I move to refer the speech of Representative. Yun nakabibig. Kita yun ano? Ang daming mga pakulo sa gobyerno ba? Ang daming mga tinatagong baho na unti-unti nang nakikita, unti-unti nang nako, basta kabibig. Maghintay tayo sa 2026 kasi sabi ni ano ba ni Duterte party list na meron daw isang tao na lalabas at magiging malaking ebidensya sa korupsyon ng gobyerno. Sa 2026 yan mangyayari. Nako. Yun yung po kawit ang ating Libag-Libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Don't forget. Hoy, malapit ng Pasko. Anong mga ano dyan? Oh, mamasko ako. Bye everyone.